So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, sumagot na. Itong si number 1, Senator Robin Hood Padilla, patungkol nga po dito sa plano ng mga DDS na inireveal po ni Salvador Panelo na once na ma-impeach or makulong itong si Vice President Sara Duterte, na pagplanuhan nila na si Robin Padilla daw po ang kanilang ilalaban. Kasi pag si Robin daw po ang kanilang inilaban, parang si Sara Duterte din daw po. Game over. Alright. So bago natin yung basahin yung sagot ni Robin Padilla, ito muna yung speech ni Salvador Panelo. Sabi dito, kapag pinakulong yan, si Vice President Sara Duterte, ang papatakbuhin namin si Robin. Pag si Robin Padilla, game over. Pareho ni Inday Sara, game over na din. Alam nyo, ito yung nakakahiya mga minamahal eh. Kasi alam naman natin na itong si Robin Padilla, may kakayahan namang tumakbo. Kasi ang qualification lang naman, able to read and write. You must be 40 years old. So qualified naman itong si Robin Padilla. And we know na makakagain naman siya ng votes, and at the very least, baka meron pang tsansa na manalo. Hindi man lang ba naisip ng mga DDS ang mangyayari sa bansang Pilipinas once na si Robin Padilla yung maging presidente? Ginawa nyo nang ang baboy ang bansang Pilipinas, gagawin nyo pa itong circus? Hindi na ba kayo naawa sa mamamayang Pilipino? We need a leader na alam po yung kanyang kinikilos at hindi po puppet, hindi po tuta-tutaan ng kahit na sino. Kasi iba po yung tinatawag na leader sa tinatawag na puppet. May kakayahan ka lang tumakbo, may kakayahan ka lang manalo, pero wala kang kakayahan na mag-isip para pamunuan itong ating bayan. Hindi po circus ang bansang Pilipinas. Madaming buhay na Pilipino ang nanganganib kapag si Robin Padilla ang manalo. Unang-una yung foreign policy. Diba, doon pa lang talaga mga minamahal sa pool na. Itong si Robin Padilla. Madami pang batas. Si Robin Padilla wala namang alam yan. Diba? Kuda lang ng kuda, hindi nga pinag-iisipan yung kanyang sinasabi. Pansin niyo yan, dito kay Robin Padilla. So bakit si Robin yung napili ninyo? Now, si Robin Padilla mga minamahal ay sumagot. Ito po yung sabi. Ito yung nakalagay dito sa caption ha. Basahin natin yung caption. Robin to run for president in 2028 if Sara is disqualified. Yan po yung sabi ni Salvador Panelo. Tapos dito, yan. He also shared that Padilla was speechless. So, it's speechless daw po itong si Robin Hood Padilla noong nalaman niya yung plano ng mga DDS patungkol sa kanya sa nakita nga pong video ni Salvador Panelo sa kanyang live stream. Panelo recalled telling Padilla, ihanda mo na sarili mo kasi pag yan ang nangyari, ikaw ang ilalaban namin kasi nag-usap na kami ng presidente and he agrees with me na ikaw talaga ang pwedeng pumalit kay Inday Sara. Duterte is currently facing at least 2 impeachment complaints in the House of Representatives. Tingnan nyo kung gaano po kapatawa itong mga DDS. 'Di ba? Sa dami ba namang pagkakataon at dami ba namang politiko na pipiliin nyo, si Binoy pa talaga na abno? Well, kung sa bagay, may chance naman talagang manalo. Pero alam mo, Robin, ikaw na mismo mag-isip ha, kung sakaling ma-impeach, itong si Sara Duterte at ikaw yung choice nila, mismo ikaw dapat mag-isip ka kung karapat dapat ka ba in that certain position. Mag-isip ka, Robin. Unang-una, hindi ka magaling mag-Ingles. Hindi ka nakakaintindi ng Ingles. Puro inhit lang yung alam mo. Puro lang bugan lang yung alam mo, Robin. So, ikaw na mismo ang mag-isip kung mahal mo yung Pilipinas. Huwag mo kaming idamay. Kasi alam naman namin na may chance is likely na manalo ka kasi madami pa din mga Pilipino ang naniniwala sa budol ng isang artista. Artista yan, sikat yan, nadadala ng kasikatan yan. May chance naman na manalo ka. Pero ikaw mismo, pag-isipan mo. Huwag mo namang kawawain yung mga Pilipino. 'Di ba? Kung alam mong hindi ka naman belong sa ganyang posisyon, kung alam mo namang wala kang kakayahan, ikaw na mismo ang mag-decide para sa sarili mo, hindi yung nauuto ka ng mga nasa paligid mo. 'Di ba?
Pilipinas yung tatakbuhan mo, Pilipinas yung ilalaban mo dito. Hindi ang kagaguhan mo. Tingnan niyo mga comment ng mga ng mga tao dito. Sabi nila, wow, grabe naman, nakakapangilabot yung ganyang gawain. Sabi nang nag-comment na si Ronel Santiago. Tapos, sabi naman ni Henrich Perez, kailangan na nating magdasal para sa bansang Pilipinas. Sabi naman dito ni Kevin Archua, naku, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa Pilipinas, huwag nyo namang paglaruan. May kulto na naman na nakapasok. Diyos ko naman. Alam nyo, naiiyak ako sa bansang Pilipinas eh. Minsan talaga ang hirap mahalin ng Pilipino, no? Yung Pilipinas, ang hirap mahalin. Ang ganda ng Pilipinas, mahirap nga lang siyang mahalin. Mahirap siyang tanggapin, lalo pat may mga kulto na nag-i-exist. Sinisira nyo yung image ng Pilipinas. Sira na nga yung image ng Pilipinas dahil sa ginawang kababuyan ni Digong. Ngayon, sisirain nyo pa sa pamamagitan ng pagpapatakbo ninyo sa isang taong wala namang alam, artista lang, walang alam talaga, literal, tapos lagi pang alibog. Diba? Lagi pang inhit. Pansinin nyo, yung mga pinapatupad na batas ni Robin Padilla, mostly nakapabor lang sa kanya, sa kanyang anak, sa kanyang mga kapatid, sa kanilang mag-asawa. Ganun yung napapansin ko. Kaya mga Pilipino, kung sila naghahanda para sa pagtakbo ni Robin Padilla, tayong maghanda na rin. Ihanda na natin yung sarili natin na huwag iboto itong si Robin Padilla once na dumating yung pagkakataong iyon. Kasi nakakaiyak, nakakatakot, 'di ba? Nakakagalugad ng damdamin na magkakaroon tayo ng presidente na walang alam. Baka nga umabot tayo sa punto na magkaroon pa ng kodita. Huwag naman sana. Kasi hindi naman po circus ang Pilipinas eh. Hindi naman po yan yung 1, 2, 3 lights, camera, action. Hindi naman po puro bakbakan dyan sa sa Senado, yung puro drama. Pilipinas na po ang nakasalalay dito. Mamamayang Pilipino na po ang nakasalalay dito. So, bakit ganon? Yung typical mindset ng mga DDS. Ano ba yung gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Ha? Aber? Anong gusto nyo mangyari sa bansang Pilipinas? Tapos convicted pa din yan, na pardon nga lang. Sana nagbibiro lang yung mga DDS at sana itong si Robin Padilla nagbibiro lang din na siya ay speechless at mukhang handa na rin para sa 2028 election. Sana nagbibiro lang si Panelo at itong si Robin Padilla. Kakalungkot. Grabe naman, napaka-unbecoming naman to at dumadami yung mga clowns ng bansang Pilipinas. Nagiging laughing stock tayo ng buong mundo kung sakali mang mangyari to. God, please help us to save the nation. I mean, to save the Philippines. Pinagdadasal ko po yun. So, yun po mga minamahal. Grabe yung yung downfall ng Pilipinas pag ganito. Well, yan kasi nakalagay dito sa Constitution eh. You must be able to read and write. Yun lang naman yung qualification. Sana, sa pukpukin sa ulo ni Panelo, no? Diba? Si Panelo, tinitreat tayo eh. I don't know. I think this is threatening. Sige, impeach nyo si Sara. May Robin Padilla dito. Siguro mas tinitreat nila tayo. Kasi alam nilang bobo si Robin. Diba? At hindi naman tayo papayag na maging presidente si Robin. Tinitreat tayo. Feeling ko lang tinitreat tayo. Or desperado na lang talaga sila. Anyway, choice nila yan. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pahingi lang po ako, mga minamahal again, ng konting like. Like lang, ipindot nyo lang yung like dyan. Tapos, comment kayo. Binabasa ko yung mga comment ninyo, hina-heart ko po yan. Hindi ko man lahat mabasa, pero well, at least, nagbabasa ako. I mean, hindi ko man lahat na i-heart, pero nagbabasa ako ng mga comment ninyo at pinapakinggan ko yung mga opinion ninyo. So, ano yung masasabi nyo patungkol dito? So, yun lamang po mga minamahal. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.